Hi, kamusta na tayo? Ano na ngayon? October pa rin tayo. Napansin niyo, upload ako na-upload na. Hindi napansin. Upload lang ako ng upload. Kung gusto niyo panoodin, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Tsaka minsan, napansin niyo ba siguro na, na akala niyo marami akong damit? Ay, hindi ako madaming damit. Sinusukat ko lang yung mga damit kasi sinusukat ko lang, binabalik ko rin to. Kaya hindi ako mayaman. Binabalik ko rin kasi sa isip ko, saan ko naman isusuot yung mga damit na to, napakadami. So kung titingnan nyo yung mga upload ko ng mga videos, iba-iba yung mga damit doon, di ba? Sa mga past videos. So yung mga damit na yon, yung iba, karamihan, ibinabalik ko dun sa pinagbilan ko kasi sinusukat ko lang. Pag nagustuhan ko or maganda yung tela, ikikip ko. Pero pag hindi ko nagustuhan or hindi bagay sa akin or hindi ko man masusuot, ibinabalik ko. Gaya nito, ibabalik ko to, suot ko. Ibabalik ko to kasi nga ngayon ko lang yung suot. Tsaka nire-review lang kasi kailangan ng review. Pag bumili ka doon, re-review mo. Pag nagustuhan mo yung tela, magsusulat ka ng ng review doon kung anong na-feel mo nang habang suot mo yung habang suot ko itong damit na to. O kaya kung maganda ba ang fitting, ganon, kung maganda yung tela, kung maganda yung pagkakatae. Ngayon i-review mo siya. Pag hindi mo nagustuhan, pwede mong ibalik. Tapos yung bayad mo, ibinabalik din sa'yo. Okay, so pag binalik yung bayad, pag binalik ko tong damit na to, after a week, nakukuha ko rin yung binayad ko. Tapos, pipili ulit ako ng ibang damit. Pagkapili ko ng ibang damit, yun, so yung ibinagnabayad sa akin, na binayad ko dati, ibinalik sa akin, di ba? Yun ulit ang pambabayad ko. Tapos, pag nagustuhan ko, ikikip ko. Pag hindi ko ulit nagustuhan, ibabalik ko. Ibabalik din ulit yung bayad ko. So, nakakabili rin naman ako. Pero, paunti-unti lang. At saka, yung mura lang, halimbawa, 300, ganon. Baka alam niyo yung app na pinupuntahan ko. Taka, alam niyo minsan, nasa kalye ako, no? Nagdadrive ako. Ay, may nakita akong babae. Ay, alam ko kung saan galing yung damit niya. Kasi, ay familiar. Nakita ko na yung damit na yon. Alam ko yon kung saan ano yon. Kung saan niya binili. Online niya binili. Tsaka, kaya, ibinabalik ko. Gaya nito, saan ko ba isusuot ito? Didingayin na yun na isusuot. Hindi naman madumi. Isang suot lang. Ngayon lang. After ito, binabalik ko. Tapos, inaano nila, nililinis nila uli. Or, nire-repack nila uli. So, hindi man madumi ito. Sinusukat ko lang. No? Napaalam ako sa inyo. Kaya, akala siguro ay mayaman to, iba-iba ang damit. Hindi. At saka kasi may mga damit pa ako iba na yung style, classic. So, tingin ko classic kasi hindi naman ako sumusunod sa fashion. So, yung kahit kailan, yung mga damit ko na kahit kailan ko binila, na isusuot ko pa din. Kahit 5 years ago, sinusuot ko pa rin. At saka, baka hindi nyo rin alam na yung mga pinantutulog ko na damit, hindi ito yung mga damit na pang araw-araw ko, pinantutulog ko, pinangaalis ko rin. Alam mo, gabi, yun ang suot ko sa gabi. Tapos kailangan umalis ako ng kinabukasan. Maglalagay lang ako ng jacket, kaya alis na ako. Sayang kasi. So, nagja-jacket na lang ako. Kaya, kahit butas-butas gano'n, bakit? Bakit? Hindi ako nahiya. Kahit luma na, hindi. Nadadala naman. Hindi ko alam mo nadadala.
Nadala naman pag nasa labas ng kalye. No? Ituloy natin to, nasa Galatians pa rin tayo, no? Yung background nitong Galatians, di ba? Pinagsasabihan pa rin ni Paul yung mga taga-Galatia na kasi may mga false teachers tsaka false prophets na lumalapit sa kanila, nagtuturo ng mga mali. So hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung pinagsasabihan sila ni Paul. Balikan natin to, no? Galatians chapter 5. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, sabi ni Paul dito, since kilala na nila si Christ, na-experience na nila si Christ, meron tayong freedom in Christ. So, para rin sa atin to, okay? Itong mga sulat lahat ni Paul, para rin sa atin itong mga Christians, followers of Christ. So, we have freedom in Christ. Malaya na tayo. Malaya tayo sa slavery. Kaya dapat maging courageous tayo at maging matatag. At saka hindi tayo dapat bumalik pa sa pagiging slave. Ano ba yung pagiging slave? Slave to sin. Dahil pinalaya na tayo ni Jesus Christ. Pinalaya na tayo sa law na dun sa old covenant. Malaya na tayo. Kasi yung old covenant, di ba gaya na sabi ko dati, harsh ang parusa doon. Yung old covenant, isa man doon ang hindi mo magawa. Malaking na yon, punishment na yon. Ngayon, pag kay Christ, may mga pagkakamali tayo, lalapit lang tayo kay Christ. At hingi tayo ng tawad sa Kanya. Kasi yung sa Old Covenant, gaya sabi ko, isa man doon ang hindi mo magawa. Lahat mali na. Okay? Lahat mali na. Kailangan kang mag-aalay ng sin offering. Maraming mga procedure. Kung titingnan nyo sa Old Covenant, kung ano ang ginagawa doon ng mga taong nagkakasala para mapatawad sila sa kasalanan nila. Kailangan pa nilang lumapit sa high priest, magdadala pa sila ng mga animals na isa-sacrifice. Tapos yung animals na yon, ihihiwalay pa yung mga, alam nyo yun, no? Yung tinatanggal yung laman loob ng mga animals, tapos inihihiwalay pa yung mga fats, yung liver, para i-offer kay God. Tapos yung ibang mga natitira, i-offer naman, para naman yun sa mga high priest. Ganon yung masyadong mabusisi. Ngayon, nang si Jesus Christ na, once and for all, magtitiwala lang tayo kay Jesus Christ ng totoo at buong buo sa puso natin. Nang walang halong hypocrisy, nang walang halong kasinungalingan. Puro totoo, katotohanan. Kasi si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, nakikita niya ang puso natin. Doon sa Old Covenant, kahit mag-offer yung mga tao doon ng mga sin offering nila, kita pa rin ni Almighty Father yung puso nila, nung mga tao nag-offer na yun. At nakikita ni Almighty Father na may mali pa rin doon sa mga tao na nag-offer na yun, kasi yung puso nila, iba pa rin. Ngayon, nung dumating sa si Jesus Christ, yung puso natin, mababago na. Alam na natin kung ano yung gusto ni Almighty Father. Dahil kay Jesus Christ, nung dumating siya, nung shinare niya ang buhay niya sa atin, nung dito sa Matthew, Mark, Luke, John, nung tinuruan niya tayo. Lahat tayo tinuruan ni Jesus Christ kasi binabasa natin, di ba, yung Matthew, Mark, Luke, John. So, para sa atin lahat yun. Kahit itong sa New Testament na sulat ni Paul, ni Peter, ni John, yung Book of Acts, lahat ito para sa atin. Ituloy natin, ha.
mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Doon sa Old Covenant kasi, yung kay Abraham, yung circumcision, yun yung sign na susunod sila kay Almighty Father. Yun yung sign na isa sila sa lineage ni Abraham. Kasi puro yung mga nasa-circumcise from Abraham, Isaac to Jacob, tapos lahat na ng mga Jew sin-circumcise as a sign na sila ang chosen people. Ngayon, nung dumating na si Jesus Christ, kahit hindi na circumcised, masisave na tayo. Kasi yung circumcision also is like tradition, okay? Tradition to. So kahit hindi na tayo susunod sa tradition, masisave tayo. Just by having faith in Jesus Christ. Again, I declare to you, every man who lets himself be circumcised, that he is obligated to obey the whole law. Dapat buong law is gagawin niya, susundin niya yon. Pero napaka-imposible yung mga tao na sundin ang buong Mosaic law dahil nagkakasala nga yung mga tao. At yung puso nila hindi in line with God's plan. Kasi nga puro gawa yun, puro works yun. Hindi bukal sa puso nila, kundi mag-aalay lang sila ng animals, mapapatawad na sila. Ngayon, mas malaki ang responsibility natin kasi dapat buong puso natin hingi tayo ng tawad kay Jesus Christ. At hindi na tayo mag-aalay ng kung ano-ano ng mga animals. Yun naman ang advantage. Hindi tayo mag-aalay ng mga animals. At saka si Jesus Christ na ang sumalo ng kasalanan natin. Alam naman niyo yun, di ba? As a Christian, doon naka-stand yung faith natin as followers of Christ. Naka-stand yung faith natin. Yung pinakaugat ng faith natin is yung pagkakapako kay Jesus Christ on the cross at yung nabuhay siya. Doon naka-root naka-stabilized yung faith natin as followers of Christ. So hindi mo masasabi na sasabihin mo Christian ka pero hindi ka naniniwala na si Jesus Christ is Son of God and Son of Man. So, hindi ka Christian. Kung masasabi mo lang na follower ka ni Christ at Christian ka, kung ina-acknowledge mo na si Jesus Christ is Son of God and Son of Man, siya ang Savior natin, siya ang High Priest natin. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Sabi ni Paul. Ang ibig sabihin dito ni Paul is kung ang dahil sa law susundin mo si God dahil sa law, di wala na sa'yo yung God's grace. Ano ba yung God's grace? Ano ba yung ibig sabihin ng grace? Kasi di ba lagi tayo sabi God's grace, ganon. Lagi tayo sasabi di ba ng grace. Yung grace, undeserving tayo, pero binigay sa atin ni Almighty Father. Undeserved favor. Hindi tayo deserving. Pero dahil kay Jesus Christ, pinatawad tayo ni Almighty Father sa kasalanan natin. Undeserving tayo. Hindi tayo deserving to be saved. Pero dahil kay Jesus Christ, we are saved by grace. Kaya nga sabi dito, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. So nawawala tayo sa pagkakasave, yung undeserving favor na yon. Kung ang pinaniwalaan natin, yung tradition natin at yung law na sa Old Covenant.
Tuloy natin. For through the Spirit we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. Dahil sa faith, magiging tama tayo sa paningin ni Almighty Father. Hindi sa gawa, kundi sa faith natin kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, magiging karapat-dapat tayo dahil yon ang gusto ni Almighty Father. Kasi pag may faith ka, pati yung puso mo may iba. Kasi pag works lang, gawa lang yun eh. Ginagawa mo lang yun. Hindi kasama yung puso mo. Ngayon, pag with faith, kasama na yun dun, yung puso mo, yung willingness mo na gawin ang tama. Nasundin si Almighty Father at si Jesus Christ. Verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that accounts is faith expressing itself through love. Sabi dito, gawin mo man yung tradition o hindi, walang value yon. Sabi dito, kundi kay Jesus Christ dapat magkaroon tayo ng faith expressing itself through love. Ano ba ang Tagalog ng love? Ang Tagalog ba ng love, pag-ibig? Ang Tagalog ba ng love, pagmamahal? Ano doon sa alin sa dalawang love? Ang love, hindi siya pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, di ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Ibig, like, gusto mo lang, iniibig kita, like kita. I like you, iniibig kita. Kasi yun ang ibig, di ba? Sa ibig kong gawin, or I like to do these things, or yun ang gusto kong gawin, ibig. Ngayon, yung pagmamahal, ano yung mahal? Expensive. Yun ang love. Kasi yung pagmahal, mahal, expensive, yun ang tinitreasure mo. So, ang Tagalog ng love is mahal. Pagmamahal. Kaya dapat may pagmamahal tayo kay Jesus Christ ng buong buo na magmamanifest dahil sa may faith tayo sa Kanya. Dahil may pananampalataya sa Kanya, lumalabas yung pagmamahal natin, tinetreasure natin si Jesus Christ. Dahil may tiwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya. Dahil Siya ang padala ni Almighty Father sa atin para may save tayo sa ating mga kasalanan. Ituloy natin you were running a good race. Who cut in you to keep you from obeying the truth? Sabi ni Paul dito, tumatakbo kayo in a good race sa isang paligsahan ng pagtakbuhan. Sino ngayon sa inyo ang pumipigil na gawin o sundin ang katotohanan? Kasi sa buhay natin na bilang isang Kristiyano, para tayong nasa paligsahan. Hindi natin kalaban yung kapwa nating Kristiyano, hindi natin kalaban yung kapwa nating mga tao. Ang kalaban natin, sarili natin sa paligsahan. Kasi ang kaaway natin, sarili natin. Hindi naman ibang tao. Kung paano natin kontrolin yung sarili natin. Kaya, sa buhay natin, tumatakbo tayo sa paligsahan ng kalaban natin, sarili natin. Kasi tayo rin ang nakakapaghinto ng sarili natin. Alam niyo ba, nakakapaghinto sa pagtakbo ng naayon kay Almighty Father. Naiintindihan ba yung gusto kong sabihin? Ngayon tinatanong dito ni Paul, sino ba ang pumipigil sa inyo para sundin ang katotohanan? Isuloy natin, that kind of persuasion does not come from the one who calls you. So, hindi tayo pinipigil ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ na sundin ang katotohanan. Yung mga nagpipigil sa atin na sundin ang katotohanan, yun yung mga false prophet at saka false teacher na nagtuturo ng kamalian. Paano ba malalaman kung mali ang tinuturo nila? Mali ang tinuturo kung hindi in line sa Bible.
Kung mali ang ituturo, kung ang ituturo nila si Jesus Christ ay tao lang, mali yun. Kasi si Jesus Christ, tao siya, Diyos siya, Savior natin siya, High Priest natin siya, siyang mediator. Hindi siya lang prophet. All-in-one si Jesus Christ. Gift siya sa atin ni Almighty Father. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya importante sa atin si Jesus Christ. Importante rin sa atin si Almighty Father dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Kahit yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya sa atin para ma-save tayo, para maging sample natin kung paano tayo lalakad sa buhay natin sa mundong ito nang naayon kay Almighty Father. Kasi si Jesus lang ang makakagawa nun. Dahil si Jesus lang ang malinis. Yung yapak ni Jesus Christ ang susundin natin. Hindi yung yapak ng leader ninyo. Si Jesus Christ lang ang susundin natin. Kung mali ang tuturo ng leader ninyo, dinadala niya kayo sa kapahamakan. Hindi ako leader. Hindi ako preacher. Sinashare ko sa inyo si Jesus Christ, yung pagmamahal niya. At kung paano niya ako binago. Kasi ang kalaban ko rin, sarili ko rin. Alam niyo ba yun? Dumaan ako, 'di ba? Alam niyo naman 'yun. Dumaan ako para sa isang pagsubok na dinurog ako, ganun. Alam niyo ba 'yon, yung para maging bago? Alam niyo ba 'yon? 'Di ba ang isang para maging isang ginto, ang isang or pure na 24 karat gold ang isang ginto, dumadaan yun sa process, ganun. So, lahat tayo dadaan sa process. Up to now, nasa process pa rin ako. Gaya ninyo, nasa process pa rin ako. Pantay-pantay tayo. Walang lamangan. Walang lamangan. Pantay-pantay tayong mahal yung Almighty Father. Meron dyan sa inyo, di ba, nabanggit dito na we are running a good race. Meron iba sa inyo na una na sa race, no? Ako nasa likod pa lang. So, baka minsan merong nahuhuli sa akin sa race, pero nakakaabot. May ganon, alam niyo ba yon? Kasi, halimbawa, huminto ako. Ngayon, maaabutan ako ng nasa likod ko. Ngayon, yung nauna sa akin na maging Christian, kung huminto silang sumunod kay Almighty Father, maaabutan ko sila. Ganon yon. Ganon ang race. Pero hindi natin kalaban yung bawat isa. Ang kalaban natin, sarili natin kasi humihinto tayo. Tayo mismo ang nag-choose na huminto o tumakbo. So, hindi natin kalaban yung kapwa natin Kristyano. Ang kalaban natin, sarili natin. Kaya tayo dapat, hindi tayo hihinto ng pagtakbo. Hanggang finish line. Hanggang maabot natin yung goal natin. Ano ba ang goal natin? Ano ba ang dream natin? Yung ultimate dream natin. Ang ultimate dream natin is to be with Jesus Christ in heaven. Yung akala nyo, ultimate dream nyo is makatapos ng pag-aaral. Or ultimate dream nyo, yumaman. Na pag naging mayaman na ako, ito na yung naabot ko na. O yung ultimate dream niya, yung pag nakuha ko na yung ganyang kotse, okay na ako. Hindi. Kasi hindi tayo masasatisfy doon.
Ang ultimate dream natin, masasatisfy tayo, makasama si Jesus Christ at si Almighty Father. Ito rin natin A little yeast works through the whole batch of dough. Itong verse 9, binanggit niya ito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Binanggit ni Paul to sa mga Corinthians. Binanggit ulit niya sa mga taga-Galatians. Ang sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Ang NIV version. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? So yun ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Na binanggit ulit niya dito sa Galatians chapter 5 verse 9. Kasi di ba sa Old Testament, yung leaven, yung may yeast yon, okay? So yung yeast na yon, kaya ayaw ni Almighty Father nung sa Old Testament, do sa Passover meal nila, na magkaroon ng yeast yung mga yung tinapay nila. It's because yung yeast, nagsisimbolize nun is kasalanan, kadumihan. Kasi alam na, di ba nagkwento na tayo na ang yeast galing sa fungi. Kaya yung fungi galing sa mga mushrooms, ganon. Yung mushroom hindi naman siya plant, di ba? Kundi tumutubo siya galing sa mga bulok na mga bagay. So yung kasalanan, so yung bulok na yun, sinisimbolize nun yung kasalanan, kasi yung kasalanan ang nagpapabulok sa pagkatao natin. At nagpapabulok din physically dahil nagkakaroon tayo ng ailment or sakit dahil sa, alam nyo na fungi, di ba? Doon nag-umpisa yung mga sakit. Kung isi-search nyo, i-search nyo. Doon nag-umpisa ang mga sakit. Pero dahil sa nasa chemical, nasa physical body na natin, yun namana natin sa mga ninuno natin. Di ba yung mga pag tinatanong ng doktor, may lahi ba kayo ng ganyan? May sakit ba kayo ng lahi ng ganyan? O kasi nga, namamana natin sa mga ninuno natin dahil nga, napunta na sa physical na katauhan natin yon. Nakain na ng mga ninuno natin. Kaya, may dahilan si Almighty Father. Pero ngayon, pwede na natin kainin kahit na ano. Kasi, hindi na tayo mamamatay. Mag-iiba lang tayo ng damit as followers of Christ. Mag-iiba lang tayo ng damit para makasama sila sa langit. Ituloy natin na, I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will have to pay the penalty. Sinasabi nito yung mga false prophets, saka mga false teachers, may penalty yon dahil nagtuturo sila ng mali. Brothers and sisters, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? Kasi itong si Paul, dahil Jew siya, circumcised siya. Okay? Kaya nga sabi ito, kung bakit pinipersecute pa ako? Circumcised siya, at kung nagtuturo siya ng circumcision, bakit pinipersecute pa siya? So, hindi yung circumcision ang dahilan kung bakit siya pinipersecute. Kaya siya pinipersecute is dahil ipinipreach niya si Jesus Christ as the Lord and Savior. Yun ang ibig sabihin ni Paul dito. In that case, the offense of the cross has been abolished. As for those agitators, I wish they would go the whole way and emasculate themselves.
Ulitin ko sa ibang version, ano. My brothers, I do teach that a man must be circumcised. If I teach circumcision, then why am I still being treated badly? Bakit ganito pa rin ang trato ng mga tao sa akin kung nagtuturo ako ng circumcision? Dahil hindi naman sa circumcision tayo masisave. Pero kung magtuturo ako ng circumcision, bakit ang trato nila sa akin, pinapersecute pa rin nila ako? Sabi ni Paul. Kasi hindi yung circumcision or yung tradition ang problema ng mga tao kay Paul. Ang problema ng mga false teachers at mga false prophets kay Paul, nagsasabi si Paul ng katotohanan na si Jesus Christ ang Savior natin. Sa verse 12, ulitin ko na, pero ibang version to. I wish the people who are bothering you would castrate themselves. Sa verse 12. Sa ibang version sa NIV. As for those agitators, or yung tao na nanggugulo sa kanila, sana i-castrate na nila ang sarili nila. Sabi ni Paul, ano ba yung castration or emasculate themselves? Kaya sinasabi ni Paul to, kasi nga, galit siya sa mga false teachers. Yung nagtuturo ng tradition. Galit siya. Na sana mag-i-castrate na nila yung sarili nila, sabi ni Paul dito. So, sobrang galit niya. Kasi nga, mali ang ginagawa. Nililigaw sila sa tamang landas. Inililigaw yung mga taga-Galatia sa tamang landas. Ituloy natin sa verse 13. You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Tayo mga Christians, we are called to be free. Malaya na tayo. Pero yung kalayaan natin yun, hindi dahil sa malaya tayo, gagawin na natin ang mga bagay na hindi tama. Okay? Malaya na tayo sa law, sa old law. Pero hindi dahil sa malaya na tayo sa old law, pwede na natin gawin lahat ng gusto natin gawin na ikinasasaya ng laman natin. Dapat meron pa rin tayong pagpipigil sa sarili dahil follower tayo ni Christ. Dapat si Christ ang mamamayani sa puso natin, hindi na yung katauhan natin, yung flesh natin. Dahil si Jesus Christ ang nagpalaya sa atin. Rather, serve one another humbly in love. Maging mapagkumbaba tayo sa bawat isa. I-serve natin ang bawat Kristiyano. Paglingkuran natin. Kasi, yung ito, entire law is fulfilled in keeping this one command. So, kung love your neighbor as yourself, mahalin natin yung kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung mahal ba natin ang sarili natin, i-chismis ba natin yung sarili natin? Ha? Di ba? Hindi natin i-chismis yung sarili natin, mahal natin yung sarili natin eh. So, yung kapwa-tao natin, hindi natin i-chismis. Kasi, mahalin natin ang kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So, hindi natin i-chismis yung kapwa-tao natin. No. So, yung ibang mga tao ba, dapat bang irespeto? Di ba nire-respeto natin ang sarili natin? Mataas ang tingin natin sa sarili natin? Mahal natin ang sarili natin? Kung nire-respeto natin ang sarili natin, dapat irespeto rin natin ang ibang tao kasi mahal natin ang sarili natin. Mahalin din natin yung kapwa-tao natin. Kung nire-respeto natin yung mga kapatid natin, yung biological brothers and sisters natin,
Irespeto natin sila, yung pamilya natin. Irespeto rin natin yung pamilya ng ibang tao. Hindi natin sila babastusin. Hindi natin sila mamolestyahin. Kasi mahal natin yung sarili natin. Dapat treat natin yung ibang tao ng gaya ng pagtitreat natin sa kung anong meron tayo, kung anong pamilya natin. Di ba hindi mo gusto mabastos ang pamilya mo? So, bakit mo babastusin ng ibang tao? So, hindi dapat natin bastusin ng ibang tao kasi tayo dapat, ayaw rin natin mangyari sa atin yon. Naiintindihan ba? Hindi tayo mang-scam ng tao kasi ayaw nating ma-scam. Hindi tayo manggagamit ng tao kasi ayaw nating magamit din tayo. Hindi tayo manloloko ng tao kasi ayaw rin nating manloko tayo dahil mahal natin ang sarili natin. Kaya yung ibang tao, ganun din, huwag natin lolokohin. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Kung magkakagatan man kayo, taawayan niyo ang bawat isa. Sisirain ninyo ang bawat isa. Magsisiraan tayo. Ganun ba ang gusto niyo mangyari? Magsiraan ng mga tao, ang mga Kristiyano, magsiraan lahat ng mundo. Magiging magulo ang mundo. Hindi gusto ni Almighty Father yon. Ang gusto ni Almighty Father, magmahalan tayo para maging peaceful. Para makita sa atin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang Prince of Peace. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Walk by the Spirit. Di ba pinadala sa atin ni Almighty Father at ni Jesus Christ ang Holy Spirit nung umakyat na si Jesus Christ sa langit? So since nasa atin ang Holy Spirit, hindi natin dapat sundin ang laman natin, ang flesh natin. Itutuloy ko lang ang basa dito. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit that what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, hindi natin susundin ang flesh natin. Ang susundin natin ang Holy Spirit. Kung anong sinasabi sa atin ng Holy Spirit. Paano mo ba malalaman kung anong sinasabi ng Holy Spirit? Kasi, alam natin kung ano yung fleshly desires, tsaka yung fleshly works, kaysa sa works ng Holy Spirit. Ano ba yung mga works ng Holy Spirit? Yun ang fruits of the Holy Spirit. Yung desire ng flesh natin, example, no? Ako, minsan may nagtatalo sa isip ko, ano ba ang gagawin ko? Magbabasa ba ako ng Bible o maglalaro ba ako online? Minsan gusto ko muna maglaro online. Maglalaro ako ng games online. Tapos minsan, kailangan mo magbasa ng Bible. So, nagtatalo ngayon yung fleshly desires ko, tsaka yung Holy Spirit. Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, magbasa ka ng Bible, makinig ka ng Christian music. Kasi, yung pagbabasa ng Bible tsaka Christian music, yun na ang finifeed mo sa soul mo. Pag finifeed mo yung yung pagbabasa ng Bible sa soul mo tsaka yung nagkikinig ka ng Christian music, pinapakain mo yung soul mo ng magagandang bagay, ng magagandang heavenly things. Kasi yung Bible, salita ng Almighty Father. Tapos yung Christian music, nakaka-uplift yun ng spirit. Pero yung, pwede ka namang maglaro. Pero yung konti-konti lang. Kasi parang yung katawan yan, di ba? Dapat healthy ang kinakain natin. Ganon din sa soul natin. Dapat healthy rin lagi. Ang finifeed ng pinapakain natin sa soul natin.
So, paano magiging healthy at matuwa ang Holy Spirit sa atin na lagi manahan sa atin? Magbabasa tayo ng Bible, magpe-pray tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Makikinig tayo ng magagandang mga music, hindi yung music na nakakagulo ng isip. Kasi may mga music na nakakagulo ng isip. Di ba may mga music na gusto kang magalit? Di ba may mga music na gano'n na gusto galitin ka? Di ba may mga gano'n? Di ba may mga music na parang mga malalaswa na music? Iiwasan natin yon. Kasi hindi yun gusto ng Holy Spirit. So, pipiliin natin yung mga bagay na ginagawa natin para lalo tayo mapalapit kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dati may nag-send sa akin ng book or mga poems. Hindi ko lang alam, sabi i-review ko daw. So binasa ko yung gusto kong magbasa kasi ng mga ganun, mga poems, ng mga story, ganun. Habang binabasa ko yung story tsaka yung mga poems, sa isip ko iba to Parang binabasa ko yung poems, nahihilo ako. Tsaka yung story ng book, nahihilo ako, hindi ko na tinuloy. Iba ang naramdaman ko. Hindi ito galing kay Almighty Father, hindi ito galing kay Jesus Christ. Itong mararamdaman mo Kasi bilang isang Kristiyano, marunong ka lang mag-discern kung ano ang gusto ng Holy Spirit o hindi. Isa yun sa mga gifts of the Holy Spirit. So, na-discern ko na yung poems na yun, tsaka yung binasa ko na book na yun, it's not from God. Hindi, iba ang nararamdaman ko kaysa sa pagbabasa ng Bible. Naiintindihan niyo ba yun? Sana maintindihan yung gusto kong sabihin. Limitado lang kasi yung salita ko. Kaya nga dito sabi, i-gratify natin, hindi natin dapat i-gratify yung desire ng flesh natin. Iko-control natin ang sarili natin. Kasi nga kalaban natin ang sarili natin. Papanalunin natin ng Holy Spirit, si Jesus Christ, si Almighty Father. Kasi yung Holy Spirit, saka yung flesh nga, naglalaban yan. Okay? Naglalaban. Hindi sila tugma. Iba kasi ang gusto ng flesh natin. Iba ang gusto ng Holy Spirit. Ang gusto ng Holy Spirit, yung holy ang ginagawa natin. Yung katawan kasi natin, yung flesh natin, iba ang naman ang desire. Tuloy natin Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya dapat led tayo by the Holy Spirit. Para hindi tayo maging accursed under the law. So binabanggit ngayon dito ni Paul yung mga desires of the flesh. Verse 19. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality. Alam niyo yung sexual immorality, no? Yung adultery and fornication. Tapos yung homosexuality. At saka yung having intercourse na same-sex na kagaya mo. Kasi magkaiba pala yung homosexuality. Kasi yung homosexuality, yung nagsusuot ka lang ng
dinidesire mong maging babae o dinidesire mong maging lalaki, kahit lalaki ka, dinidesire mong maging babae ka, ganun. Pero yung acts naman na yon, yung sodomite, yun naman yung act ng pakikipag sexual relationship mo sa kapwa mo lalaki or kapwa mo babae. Yung sexual immorality. At saka yung bestiality, yung pumapatol ka sa animals. Meron kang sexual relationship sa animals. Impurity and debauchery. Yung debauchery, yung wild living. Kung ano-anong pinagagawa sa buhay na hindi naman naayon kay Almighty Father. Yung dali sensual pleasure. Example ng debauchery, no? Halo-halo na pala yung debauchery. Extreme indulgence in bodily pleasures and especially sexual pleasures. Behavior involving sex, drugs, and alcohol that is often considered immoral. So yung debauchery pala nagpapakasasa, nagpapakalunod sa drugs, alcohol. Halo-halo na pala to. Sex, drugs, alcohol, and sex. Sex, drugs, alcohol. Lahat na to. Idolatry. Yung idolatry, hindi lang to yung kasalanan na you worship a statue. It is also yung sinasampo mo ibang tao, inuuna mo yung ibang tao kaysa kay Almighty Father. Inuuna mo ang pera kaysa sa kay Almighty Father. Masyado mong minamahal yung sarili mo kumpara sa ibang tao. Ina-idol mo na yung sarili mo. Idolatry din yon. Witchcraft. Yung witchcraft, nangungulam ka. Nangkukulam ka. Gusto mong manira ng ibang tao. Gumagawa ka ng spell. Yun yung witchcraft. Practice of magic, especially for evil purposes, the use of spell. Okay? Pagan tradition tong witchcraft. Alam naman natin yung witchcraft, no? Kung kailan nag-umpisa na nung sa Egypt nag-umpisa, diba? Yung witchcraft. So, gusto mong saktan yung ibang tao, ganun, wini-wish mo na masaktan yung ibang tao, witchcraft yun. Sana ganun na mangyari sa kanya. Sana malasin siya. Sana ganun na mangyari sa buhay niya. Isinusumpa ko siya. Ganun. Masama yun. Nag-wish ka ng masama sa kapwa-tao mo. Kasi pag nag-wish ka ng masama sa kapwa-tao mo, kay Almighty Father ba yun? Hindi. Sa demonyo yun. Hatred. Inis. Inis ka. Naiinis ka. Yung inis mo nasa puso mo, nanggigigil ka sa inis. Dahil sa panggigigil mo sa inis, wini-wish mo yung ibang tao na masaktan, na malasin, ganun. Discord,
discord yung problema, trouble. Gusto mo magkaroon ng trouble yung ibang mga tao, o ikaw ang nag-uumpisa ng gulo. Jealousy. Ano bang ibig sabihin ng jealousy? Iba ang envy sa jealousy. Yung jealousy, example, no? Yung galit ka kasi yung ibang tao, meron siya na wala ikaw. Diba, maganda yung damit niya. Meron siya, oh. Pero wala ikaw. Kaya kunyari, hindi ka galit, pero sisiraan mo yung tao, pero inggit ka pala. Jealousy yun. Naiinggit ka. Yung envious naman, hinahangad mo na meron ka nang wala ka pero hinahangad mo na magkaroon ka ng ganon. Kaya ngayon nagkakaroon ka ng galit sa kapwa-tao mo, nagkaroon ka ng galit kasi nga hinahangad mo yung bagay na meron yung kapwa-tao mo, tapos ikaw wala. So alam natin, ano, yung jealous kasi, naiinggit ka, magkakaiba na. Para maliwanag. Kaya nga sabi ko, magkaiba ang envy sa jealousy. Pag jealous ka, threatened ka, fearful ka, losing one's position or situation to someone else. Pero yung envy ka, gusto mo meron ka nun, pero wala ka nun. Yung jealous yun, threatened ka. So magkaiba yun, ano? Basahin ko kaya. Para maintindihan ninyo. Envy is the painful feeling of wanting that someone else has, like attributes or possessions. Yun ang envy. Hinahangad mo na magkaroon ka ng ganon. Ngayon, kung jealous ka naman, you feel threatened, tsaka natatakot ka na mawala ka, na mawalan ka. Kaya magkaiba yun, hindi yun pareho. Fits of rage. O balik tayo sa kasalanan, ano? Or yung acts ng flesh. Ulitin ko ha. Sexual immorality, binanggitan natin. Impurity, debauchery, lahat na drugs, alcohol, and sex. Andun na lahat-lahat. Idolatry and witchcraft. Hatred, discord, jealousy. Fits of rage. Nagpapakalat ka ng galit sa bawat tao. Ay, hindi pala. Being angry pala yun. Being angry, galit ka. Fits of rage. Selfish ambition. Gusto mo, yung masyado kang ambisyoso, kahit makasakit ka na ng kapwa-tao mo. Kahit manira ka, gagawin mo para lang gusto mo. Matupad ang gusto mong ambisyon. Kahit na makasira ka ng pamilya, basta makuha mo yung gusto mo, gagawin mo. Kahit makasira ka ng tao, gagawin mo yon para makuha mo na yung ambisyon sa gusto mo. Kahit na manapa ka ng tao, manakit ka ng tao para lang makuha mo yung ambisyon mo, masama yon. Dissension, nagpapakalat na gusto mong magkaroon ng watak-watak, na pagkakabahabahagi ng mga tao. Tsaka pagkakagalit. Pinapagalit mo yung ibang mga tao.
Gusto mong umalsa yung galit ng mga tao. Sige, ano tayo, magsama-sama tayo, lipulin natin yan, ganon. Ano ka, yung ini-encourage mo yung mga tao na magalit. Yung dissension. Factions, gusto mo silang maghiwa-hiwalay. Paghiwalay-hiwalayin mo yung gobyerno, ganon. Paghiwalay-hiwalayin mo yung mga workers na kasama mo, yun yung mga nagra-rally, ganon. Ayaw ni Almighty Father ng mga rally. O yung mga aaklas, ayaw ni Almighty Father ng ganon. Ito envy, no, binanggitin natin. Drunkenness, lagi kang lasing. Kasi pag lasing ka, alam mo naman ang ginagawa mo, di ba? Pero nagiging physically weak ka, ganun. Yung will mo is inilalagay mo na sa alak. Orgy. Wild parties yon, yung orgy. Madami. Di ba, hindi ko alam, no? Nung palang Sodom and Gomorrah, meron na silang orgy noon, mga wild party noon. Nung si Lot, di ba, yung mga anak niya, may mga angels, di ba, na gustong kunin yung may mga angels na yung mga tao, yung mga lalaki sa lugar ni Lot, sa Sodom and Gomorrah, gustong kunin yung dalawang angels. Gusto nilang isali sa orgy. So, kahit banggitin, para hindi anong pakinggan or mabanggit man lang. Ito mga pero binanggit to ni Paul para malaman natin inisa-isa niya. Alam naman niyo yung wild and wasteful parties, no? Na walang patutunguhan. And the like. At kung ano-ano pa ba nagaya ng mga tong binanggit niya. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So yung mga children of God, mga Christians, hindi tayo dapat sumasali sa ganito. Iwasan natin to. Kasi acts of the flesh to. Hindi gusto ni Almighty Father na madumihan tayo. Kasi we are called to be holy. Isunod natin, sa verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh and its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit, and let us not become conceited, provoking, and envying each other. Dahil follower tayo ni Christ, nasa sa atin ang Holy Spirit. At dahil nasa atin ang Holy Spirit, yung fruits of the Holy Spirit makikita sa atin. Meron tayong love sa kapwa-tao natin. Joy. Peace. Yung joy, ito yung hindi lang to happiness. Yung joy is mas malalim to na happiness. Ito yung joy na kahit na hindi ka tumatawa, masaya ka, okay? Kasi yung happy, malakas lang ang tawa mo nun, 'di ba? Short span of time lang yung happiness. Pero yung joy, mas malalim ang joy na kaligayahan ito. Kasi yung happiness, kasiyahan. Yung joy, kaligayahan. Peace, payapa. Forbearance, tumatagal, nag-endure. Kindness, mabait. Kind tayo sa mga tao. Goodness, mabait tayo sa mga tao. Faithfulness, faithful tayo kay Almighty Father
At kung faithful tayo kay Almighty Father, susundin natin lahat ang pinugutos niya sa atin. Ang tinuturo niya sa atin. Gentleness, hindi tayo agad-agad nagagalit. Mapagkumbaba tayo. And self-control. Dahil nasa atin ang Holy Spirit, dapat may self-control tayo. Magiging malakas tayo pag nasa sa atin ang Holy Spirit. Kaya nating i-endure lahat dahil sa Holy Spirit na nasa sa atin. Against such things, there is no law. Ibig sabihin nun, walang law na nagsasabi na mali ang joy, love, peace. Walang mali sa joy, love, peace. Lahat ito correct, righteous to sa paningin ni Almighty Father. Kung meron kang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So since nasa sa atin na si Jesus Christ, naipako na tayo kasama na Jesus Christ, kaya yung desire natin na gawin ang mga masasamang mga bagay, wala na sa atin yun. Kasi naipako na tayo kasama na Jesus Christ. Yung desire natin na fleshly desires, yung earthly desires natin, wala na yon. Kung susundin natin si Jesus Christ, kung follower talaga niya tayo, kung ina-accept natin, kung ina-embrace natin wholeheartedly ang pagiging follower kay Christ, kung ina-embrace natin na anak tayo ni Almighty Father, wala na sa atin yung mga earthly desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Since namumuhay tayo dahil sa Holy Spirit, lahat ng mga gagawin natin sa buhay, i-check natin kung in line yun with the Holy Spirit, with the plan of the Almighty Father. Let us not become conceited. Hindi dapat tayong maging mayabang, mag-umpisa ng gulo, at hindi tayo dapat nagkakainggitan. Ang sabi ni Paul sa sulat niya. Kaya makikita natin ang totoong follower ni Christ kung meron siyang fruits of the Holy Spirit. Although hindi pa tayo perfect, no? Hindi pa rin tayo perfect. Ako rin, hindi rin ako perfect. Paunti-unti, naiiba tayo. At ginagaya tayo ng Holy Spirit, sinasabi sa atin kung mali ang ginagawa natin o tama, at hingi tayo ng tawad sa kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. So, iiwasan na natin yung mga ayaw ni Almighty Father na makakapagpadumi sa atin. At mamahalin natin yung kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal natin, sa sarili natin. Para maging peaceful tayo, masabi tayong anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos. Gusto ba niyo maging anak ng Diyos? Gusto niyo ba yung maging anak ni Almighty Father? Susundin natin to. Mahirap man gawin, walang imposible kay Almighty Father. Hihingi natin yung guidance niya. At saka, yung willingness natin, yung will natin, ibibigay natin yung will natin kay Almighty Father. Hindi na tayo ang masusunod sa sarili natin.
Si Jesus Christ na, si Almighty Father at ang Holy Spirit na masusunod sa atin. Hindi na tayo. Bakit natin gagawin yon? Ang hirap. Gagawin natin yun dahil mahal natin si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Sa kanila tayo makakakuha ng peace of mind para makasama natin sila in heaven, maging worthy tayo, ma-follow natin ang footsteps ni Jesus Christ. Mahirap may follow ang footsteps ni Jesus Christ, pero siya ang pattern natin. Hindi ang leader ninyo. Hindi porke sinabi ng leader ninyo o ginagawa ng leader ninyo, ang gagawin ninyo, susundin ninyo. I-check nyo rin ang Bible. Hahanapin natin si Jesus Christ, saka si Holy Spirit, ang Holy Spirit, at saka si Almighty Father sa Bible. Tayo mismo, isa-search natin sila, hahanapin natin sila. Nandun dapat yung willingness natin, yung puso natin. Hindi natin iaasa sa ibang tao yung faith natin. Iaasa natin ang faith natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father by the power of the Holy Spirit. At magagawa natin yun sa pagbabasa ng Bible at pagpe-pray. At yung manual ng buhay natin ng Bible, salita to ni Almighty Father. Unti-unti natin nakikilala si Almighty Father. Kayo rin ba? Nakikilala niyo rin ba? Kaya yung mga plans natin sa buhay, naiiba rin. So yung plan natin sa buhay, hindi na yung manggulo ng tao, hindi na yung pag-away-away ng mga tao, hindi na magchichismisan, hindi na mag-iinggitan, hindi na i-wish na masama ang ibang tao, hindi natin i-wish na magkaroon ng masamang mangyari sa ibang tao. Hindi natin gustong magkahiwalay-hiwalay or magkaroon ng alitan ang mga tao or galit sa isa't isa. Hindi tayo mananapak ng ibang tao para lang masunod ang gusto natin. Hindi tayo magnanakaw para lang magsunod ang gusto natin kasi kasali yun sa selfish ambition. Imposibleng gawin, pero kay Almighty Father at kay Jesus Christ walang imposible. Magagawa natin to. Alam ko, si Almighty Father nagtitiwala siya sa atin na magagawa natin to. Kaya magtiwala tayo kay Almighty Father. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. May mga times na madadapa tayo. May mga times na kakagawa tayo ng mali. Pero si Almighty Father, nagtitiwala pa rin siya sa atin. Papatawarin niya tayo. Faithful sila sa atin. Inuulit ko, na yung promise nila sa atin, matutupad yon, yung mga promise na yon. Yung promise ni Almighty Father kay Abraham, nakita ba di ba ang promise ni Almighty Father kay Abraham, sabi ni Almighty Father, papadamihin ko yung mga anak mo. Nakita ba ni Abraham na dumami yung mga anak niya? Di ba isa lang ang anak niya? Si Isaac lang. Pero dahil sa naniwala si Abraham kay Almighty Father, may faith siya kay Almighty Father. Naniwala siya kay Almighty Father. Kahit hindi niya nakita yon, yung pagdami ng mga anak niya. Dumami, di ba? As numerous as the sands of the sea. As numerous as the sands in the sea. Di ba si Moses, pinangakuan ni Almighty Father na makakapunta sila sa promised land. Naniwala si Moses doon. By faith, naniwala siya.
Hindi man siya nakapasok sa promised land, pero yung mga tao nakasama niya, nakapasok sa promised land, natupad yung promise ni Almighty Father. Kaya magiging correct lang tayo kay Almighty Father kung may faith tayo sa Kanya. Kay Jesus Christ na anak niya, na padala niya para sa atin. Kung may promise man sa inyo si Almighty Father, gagawin niya yon. Gagawin niya ni Almighty Father. Magtiwala tayo kay Almighty Father. Dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo gustong mapahamak. Kaya nga ibinigay niya si Jesus Christ para ma-save tayo. Hindi niya tayo gustong mapahamak. Gusto niya tayong i-save. Thank you, and God loves us all so much. Huwag tayong magsabang mag-pray. Lumapit kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Thank you.